kung sino ang dapat magpatupad ng batas, sila ang sumusuway gaya ng nasa executive department. Ano bang komentaryo mo doon, Kaalan? Tayo ay lahat magiging law-abiding, suntok sa buwan yan. Pero yung tayo lahat ay magiging tapat sa isa't isa, yan, kaya natin yan. Depende na yan sa pagpapalaki ng ating mga kamagulangan sa ating mga kabataan. Kasi yan ang nawawala ngayon, yung honesty. Kaya yung mga iba, integridad ang nawawala. ang nangyayari, dishonesty is made to pay. No? So, instead na crime does not pay, crime it pays nowadays. Hindi, alam mo, pero I want to take a look at something do, Kaalan, na kailangan nating masiyasat sa harapan ng taong bayan. Yun ang idea na ako maghuhusga kung ano ang mabuti at anong hindi mabuti, anong tama at anong mali. Ano ba ang diferensya ng ganong klaseng pananaw? Yun ay yung nandyan papasok yung pagkakaiba ng pagiging objektibo at subjektibo, subjective and objective. Kaya tayo nagkakaroon ng batas, kaya merong rule of law para yung sukatan natin kung ano yung tama o mali ay nakabatay sa ating saligang batas. Pero yan ba ibig sabihin, Kaalan, na lahat ng hatol ng Korte Suprema o ng mga hukuman ay tama? Hindi, pero kung yun ang pinakaabot ng kanilang kakayahan, dapat nating igalang dahil sila mas magaling kaysa sa atin eh. Yung pagkakamali ng napakatalinong tao na kilala sa kanyang profesyon bilang abogasya ay hindi maaarok ng pangkaraniwang mamamayan. Oo, pero ang ibig sabihin doon, kumot magaling sila sa batas, human justice is never perfect. Sa akin pananaw, no? So, sa akin, malinaw na kung minsan talaga magkakamali ang mga hukuman maski na ang pinakataas-taas ang hukuman. That is precisely the reason, Ray, why in law, dahil alam natin na there is no perfect person, there is no perfect human institution, we are contented with following a general rule and then providing for exceptions. Because there can be some mistakes sometimes. Okay, kanya lang, kung nandiyan at final na yung decision na yun, pasensyahan tayo. Dahil yun ang sistema. Diyan na papasok yung the law may be harsh, but that is the law. Yung pagsunod at pagpasakop sa batas ng bayan. Alright, bago tayo magpatuloy, ang dai-dai pa natin text dito, we have a few reminders, kanya wag po kayong mawawala, babalik tayo. Okay, we're back. Alam po ninyo, ako may tanong kay Kaalan eh. Sa tingin mo ba, is it wise o tama ba na ipag-ubaya natin sa isang tao ang pag-alam kung anong tama at anong mali? Na hindi na dapat kumibo ang tao at pabayaan na lang isang tao? Hindi maaaring tao, kailangan institusyon. May Bakit? proseso dapat sundin. Pero bakit kailangan institusyon at hindi lang isang tao? Kasi kung isang tao lang, napakahalaga masyado ng pagtitiwala ng madla na ibubuhos mo lang sa isang tao, dapat isang institusyon. Kaya nga meron tayong tatlong sangay ng pamahalaan, nakakatawan sa bilang tagapagtanggol ng interes ng taong bayan, yung lehislatura, yung ehekutibo at yung hudikatura na sinasabi ng ating bayaning si Apolinario Mabini ay siyang tumatayong yung lehislatura, yan ang nagiging utak ng Estado. Yung ehekutibo, yan ang kamay na nagpapatupad ng kung anong tama at mali. At yung hudikatura, ang tinatawag ni Mabini,
na konsyensya ng ating bayan. Okay, so nakikita natin na kailangan talaga magtrabaho independently yung tatlo at that's why tinatawag silang co-equal branch of government, no? Tama. Okay, ngayon kung ang isang bahagi ng pamahalaan ay nadi-disadvantage o tingin nila hindi nila magawa ang gusto nila dahil sa sinasabi, palagay mo ng hudikatura o kaya yung Kongreso ayaw pumayag, anong recourse ng executive diyan? Yung prinsipyo kasi ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga kapangyarihan sa ating sistema ng pamahalaan ay hindi absoluto. The separation of powers is not absolute. It is flexible. They are supposed to cooperate, coordinate with each other, following the twin principle of checks and balances. But the judiciary cannot discuss these issues with the executive if there is a petition before them because it might compromise their own objectivity and independence. That is true. That is true. So how are they supposed to cooperate then? Well, all of them have their respective powers and duties under the Constitution. Now, the legislature performs its lawmaking body, the executive performs its law execution functions, and the judiciary has the peculiar power to declare whether the exercise of these powers are within their constitutionally vested authority. Or in keeping with law. Yes. Okay. From 0932-927-0096, magandang gabi. Wala naman talagang pakay si Pinoy na sumunod sa batas. Siya lang ang presidente, hindi naniniwala sa batas. Akala niya siya ang batas. From JR of Cagayan de Oro. It may not be fair to say that kasi I think the president, like any other president, is always motivated by the good intention We hope. of implementing the law as he sees fit. We hope. I mean, one always hopes that the intentions are good. But you know, one can be sincere, but one can be sincerely wrong. Di ba? That is true. But good intentions are not enough, ika nga. Well, that they say good intentions the pave to perdition. Yung landas daw papuntang impyerno, ay pinatag at nilagyan ng aspalto ng magandang layunin. Pero kung kasi po yung magandang intensyon kung hindi nasasamahan ng paggalang sa batas at sa paggalang sa ating mga democratic institutions, ay nagiging one-person rule na. O kaya siya na lang ang nagiging batayan ng kung anong tama at mali. Maski na naman sino, lahat naman tayo, tao at nagkakamali tayo. Kanya hindi natin maaaring sabihin na nalipol na lang sa isang tao lahat ng kabutihan at lahat ng tama, di ba? Sang-ayon ako dyan. Kaya nga yung sinasabi natin, yung layunin natin ay dapat mararating natin sa tamang paraan. Kaya ibig sabihin, while the end may be noble, the means must be legal. The end does not justify the means. All right. Yes. From 0919-387-2917. Good PM. Bakit 1973 Constitution ang reference ni attorney? Hindi ba siya naniwala sa 1987 Constitution? Ay siguro hindi mo lang nadinig. Ikaw magpaliwanag, Kalan. This provision in the 1970 Constitution was carried over up to the present Constitution. The 1987 Constitution. Yes. From Section 5, Article 13 of the 1970 Constitution to Section 2 of the Freedom Constitution up to Section 4, Article 11 of the present Constitution. Okay, so ang dinetrace lang doon ni Kaalan ay ang ugat niyan mula sa PD, sa 72 Constitution, sa Freedom Constitution hanggang 1987 Constitution. Right. Nandun po lahat. So hindi niya po binaliwala yung iba at saka yung ating current Constitution. Naandun pa rin yun. Ang totoo niyan, yung lehislatura ang nagbaliwala doon sa ating saligang batas. Sa pagpasa nila ng batas na yon, nagtaliwa sa ating saligang batas. Yes, kasi yung jurisdiksyon na ibinigay ng sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng pagratifika ng ating saligang batas ay nilagyan nila ng qualification, wala namang qualification doon sa saligang batas. Okay. From 0927-656-0000. Sa isang leader na makasarili at huramentado ay di makatao at walang kinikilalang batas. From Romeo Talentino of Baguio City. Alright, we thank you for your comment, Romy. Kanya lang, ang naiisip ko dito, medyo suspend natin muna yung judgment, no? At tingnan natin ang mga susunod na mga mangyayari bago natin paghatulan
ang motibo o ang paraan na sinasabi natin. There are some things that have happened na medyo hindi tayo sang-ayon sa ating tingin, kulang sa huwisyo, kulang sa proper decorum. Kanya lang, tingnan natin kung ano pa ang iiral dito. Pero ang pinakamahalaga, ay lahat tayo manalangin. Kaya bago lang tayo magpatuloy, meron tayong ilang paalala at saka sasabihin ko na yung ating panauhin ay dumating na rin. At salamat doon.